Ayan guys, so eto, kakabit natin yung ating nabiling 16S na active balancer, no. So eto ay para dun sa ating battery pack na 16S na 300 AH, no. So guys, paano nga ba to para saan nga ba to? Etong active balancer kasi na to is ang purpose nito is para ma-maintain niya yung yung mga cells natin para maging pare-pareha siya ng voltage, no. So kasi syempre, after charge and discharge natin sa mga ilang panahon is nag-unbalance talaga siya or nag-iiba-iba yung voltage. Halimbawa, 3.5 isa, 3.4 yung isa, 3.45 yung isa, mga ganon. So, itong active balancer natin na 16S to, maganda siya, no? Actually, capacitor type. Meron pa tayong actually, meron pang ibang mga klase na active balancer, no? May toroidal core, no? May mga IC type lang, no? So, eto, nakita nyo, may switch din siya, no? Pwede natin siya lagyan ng switch. So, napakadali niya lang naman ikabit actually. So, meron namang guide dyan, yung kanyang saksakan, no? So, eto pa yung ibang klase ng active balancer, no? May toroidal yun nasa taas, eto naman yung mga IC type sa baba. So, ikakabit natin siya, papakita ko sa inyo. Eto, so magalo pa yung wiring natin ng ating 300 AH na battery, no. So, yan nga, balik tayo doon. Kagandahan ng may active balancer is para ma-maintain niya yung battery natin, pare-parehas ng voltage kahit na ginagamit ko siya ng ginagamit, no. So, kasi darating yung time na talagang mag-a-unbalance siya, eh. Kumbaga, hindi talaga magkakaparehas yung karga niya kasi nga lagi mo siyang ginagamit, parang ganon. No, recommended ito sa mga battery pack, kahit maliit actually guys na battery pack, yung mga portable power station, maganda talaga na may active balancer, no. Kahit nga yung mga ginagawa nila na DIY na motorcycle battery, no, may mga active balancer mas maganda para yun nga, ma-maintain yung balance, no. Yung mga naman, yung mga tawag natin, may mga BMS naman, actually yung BMS natin na to na JK BMS, meron naman siyang self active balancer, no, or may built-in na siya. Kaso, lang siya, mababa lang eh. Maximum na ganun kasi nakukuha nyo mga 2 amps lang eh. So, eto kasing natin is 6 amps yung ating active balancer na 16S. So, mamimili kayo. Meron yan. May 1.2 amps, may 6 amps, may 5 amps, may, yun nga, may 2 amps. No, so, kayo yung magde-decide kung anong gusto nyo. Siyempre, mas mataas ang amps is mas maganda. No, so nakikita nyo dyan, pinalilipat-lipat kasi nung capacitor yung mga charge na detect ng IC sa ilalim kung ilan ba yung laman ng charge ni ganito, sobra yung charge ni ganito, pasa natin sa kabila, parang ganon. No, so ito yung ating battery pack, nakita nyo, naikabit ko na yung mga wires. Ayan, ipapagandahin na lang natin yung yung medyo yung lagay ng mga wire. I-strap natin na maayos, nakabit na rin natin yung switch, no. So, eto, i-on na lang natin siya. Ito yung ating voltmeter, ito yung on and off ng JKBMS, yung may ilaw na pula. Ay nakakabit na natin yung yung parang cladding niya or yung flexible hose para sa wire cover, no. So, ayan, kumpara naman sa itsura kanina, napaganda na natin yung itsura. Ito yung active balancer natin. Naka-glugan, tapos meron pa siyang foam sa ilalim para, syempre, para safety, para hindi dumikit sa kung ano man na mag-cause ng short circuit, no. So, ayan. Ito naman yung isa nating actually para sila ng active balancer. Ito yung ating isang yan, yung ating isang 300 AH din na battery. Bali 600 AH yung setup natin. No. So, ayan, nakikita nyo, ito yung wire para dun sa switch sa taas, no. Nilagyan ko ng on and off switch para pwede kong i-on, pwede kong i-off minsan, pero actually hindi naman na siya kailangan. Yung iba dinadirect na lang. So, ito yung ating finished product. Nakakabit na siya. Ayan, nakakabit na yung salamin na cover niya. No, so, ayan, naka-on na rin yung yung ating active balancer. So, ayan guys, upload pa tayo ibang video. Salamat!